Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Pete's Dragon. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula kay Pete, isang 5 taong gulang na batang lalaki na nasa biyahe kasama ang kanyang mga magulang. Habang nagbabasa si Pete ng kanyang libro, sinusubukan ng kanyang mga magulang hulaan kung ano ang binabasa niya. Kasamaang palad, na aksidente sila habang iniiwasan ang isang usa sa daan. Patay agad ang kanyang mga magulang, ngunit nakaligtas si Pete. Pagkalabas niya ng sasakyan, hinabol siya ng mga lobo papasok sa kagubatan. Napalibutan siya ng mga ito at wala na siyang matakbuhan. Biglang may malakas na ingay sa gubat na nakatakot sa mga lobo kaya sila umalis. Lumabas ang isang napakalaking dragon na may berdeng balahibo at dilaw na mga mata. Natakot si Pete, ngunit ipinakita ng dragon ang kabutihan nito sa pagbibigay ng kanyang bag. Inilahad ng dragon ang kamay nito at umakyat si Pete. Pagkatapos ay lumipad sila palayo. Lumipas ang 6 na taon. Isang matandang lalaki ang nagkwento tungkol sa kanyang pagkikita sa isang dragon sa mga bata. Lumabas ang kanyang anak na si Grace, isang pulis, at sinabi na madalas siyang nasa gubat ngunit ni minsan ay hindi siya nakakita ng dragon. Sabi ng matanda, kung hindi mo nakikita, hindi ibig sabihin na wala iyon. Umalis si Grace papunta sa gubat. Samantala, hinahabol ni Pete ang isang kuneho, ngunit biglang lumabas ang oso at umatungal. Gumanti si Pete ng pagungal, at biglang lumabas ang ulo ng berdeng dragon mula sa gubat. Natakot ang oso at tumakbo. Tinawag ni Pete ang dragon na Elliot, ang pangalang ibinigay niya rito. Naglaro silang dalawa sa kagubatan at ipinakita na kaya ni Elliot maging invisible. Kinabukasan, naglalakad si Pete at Elliot nang madaanan nila si Grace. Naging invisible si Elliot at sinundan ni Pete si Grace. Nalaglag ang bag ni Grace at kinuha ni Pete ang isang bagay mula rito. Akala ni Grace ay partner niya ang gumagalaw kaya hindi niya pinansin. Nang bumalik si Elliot kay Pete, aksidente siyang nabahingan at nalaglag ang nakuha niyang gamit, isang kompas na may litrato. Kinabukasan, nagising si Pete sa ingay ng mga manggagawang pumuputol ng puno. Pinanood niya sila mula sa malayo. Dumating si Grace kasama si Jack at ang anak nitong si Natalie. Habang nag-uusap sina Grace at Jack, bumaba si Natalie sa sasakyan at napansin si Pete. Hinabol niya ito at umakyat si Pete sa puno, ngunit sinundan din siya ni Natalie. Nadulas siya at nahulog, kaya sinubukan siyang sagipin ni Pete. Nahawakan siya ni Pete ngunit nasugatan pa rin ang kanyang tuhod. Narinig ng mga manggagawa ang sigaw ni Natalie at nagpuntahan sa kanila. Tinanong ni Natalie ang pangalan at edad ni Pete. Sabi ni Pete ay 5 taong gulang siya, ngunit sinabi ni Natalie na masyado na siyang malaki para sa edad na iyon. Nang dumating ang mga manggagawa, nakita ni Grace ang kompas na suot ni Pete. Tumakbo si Pete ngunit nadapa at nontog. Nagising si Elliot at hinanap siya, ngunit napalapit ito sa mga manggagawa. Kinuha ni Gavin, isa sa mga manggagawa, ang kanyang baril at sinabi na manghuhuli sila. Nagising si Pete sa ospital. Nakinig siya habang pinag-uusapan ni Grace at iba pa kung paano siya natagpuan. Pinuntahan siya ni Natalie sa kanyang silid ngunit wala na siya roon. Tumakbo si Pete palabas ng ospital at nagbalak bumalik sa gubat. Habang tumatakbo, may asong tumahol sa kanya ngunit natakot din ito. Naabutan siya ni Grace at ng ilang pulis. Samantala, nakakita si Gavin at ang mga manggagawa ng napakalaking bakas ng paa. Isinama naman ni Grace at Natalie si Pete pauwi. Sinubukan ni Pete tumakas at sinabi niyang gusto niyang umuwi. Ngunit pinakiusapan siya ni Grace na manatili muna at dadalhin siya nito pauwi kinabukasan. Ipinaliwanag din ni Grace na ipinangako niyang aalagaan ang lahat ng nasa gubat, kasama siya. Tinanong ni Pete kung aalagaan din ba nito si Elliot, at nagtanong si Grace kung sino si Elliot. Bago pa man makasagot si Pete, lumabas si Jack mula sa bahay at tinawag ang kanilang atensyon. Kinagabihan, tinuruan ni Natalie si Pete kung paano kumain ng sandwich. Samantala, si Gavin at ang kanyang grupo ay lumapit sa isang malaking puno na may kuweba sa ilalim. Pumasok siya sa kuweba at nakakita ng isang libro. Nang ipakita niya ito sa mga kasamahan, nagalit si Elliot at inatake sila. Hinabol niya ang mga ito hanggang sa makarating sa kanilang sasakyan. Sinubukan ni Gavin barilin ang dragon ngunit nasira ang kanyang baril.
Nabahingan siya ni Elliot bago siya nakapasok sa kotse at umalis. Samantala, tinulungan ni Grace at Natalie si Pete na makibagay at ipinakita nila sa kanya ang ilang bagay. Lumilipad si Elliot sa paligid ng bayan habang hinahanap si Pete. Habang tinatanong ni Grace kung sino si Elliot, nakatanggap siya ng tawag mula sa hepe ng pulisya na nagsabing nawawala si Pete ng 6 na taon simula nang mamatay ang kanyang mga magulang sa aksidente. Tinanong ni Natalie si Pete kung imahinasyon lang ba si Elliot, ngunit sagot niya ay totoo ito. Lumipad si Elliot papunta sa ospital para hanapin si Pete, ngunit nakita niya ang sasakyan ni Gavin at sinundan niya ito. Ipinakita ni Pete kay Natalie ang kanyang guhit kung ano ang itsura ni Elliot. Sinabi ni Natalie na mukha itong dragon. Pumasok si Grace at sinabihan si Natalie na kailangan niyang makausap si Pete nang sila lang. Tinanong ni Grace kung natatandaan niya kung paano siya napunta sa gubat. Sagot ni Pete, kasama niya ang kanyang mga magulang sa isang biyahe. Ipinakita rin niya ang kanyang guhit kay Grace at sinabi na makikita niya si Elliot bukas kapag dinala siya nito pabalik sa gubat. Pumunta si Gavin sa bahay ni Jack at sinabi na totoo ang mga kwento ng ama ni Grace, at nakakita siya ng dragon. Hindi ito agad pinaniwalaan ni Jack kaya umalis si Gavin na galit. Nakapunta si Elliot sa bahay ni Jack at sumilip sa bintana. Nakita niya si Pete na masaya kaya nalungkot siya at bumalik sa kuweba. Kinagabihan, tinanong ni Grace ang kanyang ama kung ano talaga ang nakita nito noon. Sagot niya, nang manggaso siya ay nakakita siya ng dragon at tinangka niya itong barilin, ngunit may kakaibang pakiramdam na pumihil sa kanya. Tinitigan siya ng dragon bago ito nawala sa gubat. Sinabi ni Grace na kilala niya ang gubat at imposibleng hindi niya makita ang dragon, ngunit sagot ng kanyang ama, hindi niya rin nakita si Pete. Kinabukasan, sinundo ni Grace sina Pete at Natalie para pumunta sa gubat. Sinabi niya kay Pete na sasama ang kanyang ama sa kanila. Samantala, nakita ni Jack ang sulat ni Gavin na nagsasabing mangangaso siya. Dinala ni Pete ang mga kasama papunta sa kuweba at lumabas siya kasama si Elliot. Nagulat sina Natalie, Grace, at Mitchum. Nang hinaplos ni Natalie si Elliot, biglang binaril ito ni Gavin ng pampatulog. Tinangka nilang hulihin ang dragon. Narinig ni Jack ang mga ingay at tumakbo sa lugar. Naging mahina si Elliot dahil sa mga pana ng pampatulog at bumagsak, dahilan para masira ang kanilang kuweba. Nalungkot si Pete at nilapitan ng dragon. Dumating si Jack at laking gulat niyang totoo nga ang dragon. Dinala nila si Elliot sa sawmill ng bayan at ikinulong sa isang gusali. Tinanong ni Mitchum si Gavin kung ano ang gagawin sa dragon ngunit wala siyang sagot. Pumasok sina Jack at Grace at hinaplos ang dragon, at kumislap ang balahibo nito. Dumating ang mga pulis habang nakalusot sina Natalie at Pete papasok sa gusali. Habang abala sina Jack at Gavin sa pagpapaliwanag, isinara ni Natalie ang pinto. Pinalaya ni Pete si Elliot at inutusan itong lumipad. Nang mabuksan ang pinto, wala na ang dragon. Sinabi ni Gavin na nakatakas ito sa bubong ngunit hindi naniwala ang sheriff. Naging invisible si Elliot at nakita ni Grace, kaya lumabas siya at sinabi ito kay Jack. Naghahanap ng paraan sina Pete at Natalie para makatakas kasama si Elliot nang mag-alok si Mitchum na siya ang magmamaneho ng truck. Binangga niya ang dingding para makalabas. Hinabol sila ni Gavin at ng kanyang mga tauhan. Sinubukan lumipad ni Elliot ngunit bumagsak at nasira ang preno ng truck. Nakahabol si Gavin at hinarangan ang daan gamit ang kotse. Tumalon siya at ang iba palayo bago mabangga ang kanilang sasakyan. Nang tumigil ang truck, nakita ni Elliot ang sasakyan ni Jack at Grace na papalapit. Nagalit siya at bumuga ng apoy sa tulay. Pinuntahan siya ni Pete at sinabing tumigil. Nang tumigil siya, biglang gumuho ang tulay at muntik mahulog ang sasakyan ni Jack at Grace. Agad silang sinagip ni Elliot. Bumagsak ang tulay ngunit nakalipad si Elliot pataas kasama sina Jack at Grace sa kanyang likod. Pagkalapag, sumakay si Pete at lumipad silang dalawa. Pinilit ni Grace na pigilan siya ngunit hindi niya ito napigilan. Pagdating nila sa kuweba, sinabi ni Pete kay Elliot na hindi na sila maaaring manatili roon. Ipinakita ni Elliot ang isang pahina sa libro na nagsasabing dapat siyang mapabilang sa isang pamilya. Sinabi ni Pete na ayaw pa niyang iwanan si Elliot at niyakap niya ito. Malungkot na umuwi sina Grace at Natalie ngunit pagdating nila, nadatna nilang naghihintay si Pete.
Sa huling eksena, naglakbay sina Pete at Natalie para hanapin si Elliot, at natagpuan nila itong kasama ang bagong pamilya. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.